Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Napakaganda ng panahon ngayon. Almost 20 degrees Celsius. 17 degrees, 18 degrees sa ngayon. Sunny. At ngayon ay ngayon ay March 9. Lunes. Marami nagsasabi na nagpaplano na sila, tapos na daw ang winter, magpaplano silang magtanim, at nagpapasalamat sila dahil wala na daw hindi na sila magpapala ng snow. Hanggang tinanong nila ako kung ito na ba ang huli. Ang sabi ko, dito sa aming neighborhood, ako yung madalas lang tanongin dahil ako yung laging laman ng paligid dito ng aming neighborhood sa tuwing merong blizzard, may mga bagyo, snowstorm. Sabi ko sa kanila, well, pasensya na kayo kung sisirain ko ang inyong araw at ang inyong mga plano. Pero hindi pa natatapos ito. Tandaan nyo, hanggang Mayo, mayroon pa tayong snow dito sa Kalakhan, Toronto. Alam na nila yun eh. Karamihan sa kanila, pero hindi na nila gustong isipin talaga. Minsan hinahanap na bumabalik lang yung realidad sa kanila kapag may katulad ko nagsasabi sa kanila. Sa katunayan, kaibigan, ngayong linggo na to, Friday or hanggang Friday, Saturday, Sunday, ay merong may mga sa Friday, mga 3 pulgada na snow. Maybe 2 dito, 3 pulgada ron. Enough para magdulot ng mabigat na trapiko pa rin at abala sa kalsada. Ang inaabangan ko ngayong darating na linggo, Sabado or Linggo, nung unang lumabas yon almost 2 weeks ago, lampas ng may isang linggo na eh, kasi meron akong tinatawag na parang advanced na app na nakikita mo yung posibilidad na magkaroon ng bagyo or wala, or nakita ko yung 20 inch snow ang papatak ng 14 o 15 ng Marso. Alam ko nagbabago-bago yon every day. Nagiging 20 inch, nagiging 17, babalik sa 20 inch, nagiging 13. Alam ko may mangyayari. Pero alam ko rin na maaaring wala. Maaaring 2 pulgada lang yon. Laki ng diferensya, no? 20 inch na posibleng snowstorm sa unang prediction. Yung actual, 2 pulgada lang o 1.5 pulgada lang pala. Kaya, hindi ko madalas sabihin yun dito sa video. Alam ko maaaring may mangyari. Sa ngayon, nakaupo siya. Ang prediction ay 7 inch snowstorm. Kaya, tingnan natin. Ano man ang mangyari, ay lagi naman tayong handa. May machine tayo at may pala. Kaya, yung ito pagtatagalin ng mahabang intro na to, meron ako nakita na last year, napakarami kong, I would say, ilang dosenang video ang aking ginagawa at sari-sari mga paksa. Itong isang particular na video ipapakita ko sa inyo ay hindi ako masyadong hindi ko naman pinaghandaan to, impromptu. Kung ano yung maalala ko, maisip ko habang nag-roll ang camera. Pero naisip ko na, you know what? Imbis na i-delete ko to, itago ako sa archives or i-delete ko to completely dahil kausap ko kayo nun, para sa inyo yun, ay i-roll ko na lang at i-attach ko dito sa video at sana ay mapagmula ng diskusyon ng inyong pamilya, particular sa mga batang mag-asawa, in their 30s, 20s, ganoon, at may maliliit pa silang mga anak, pagpaplano,
I think makakatulong yon. Ang buong video ngayon tungkol sa pag-encourage ko sa mga kabataang mga Pinoy na at mga bagong mga nag-umpisa pa lang ng pamilya at may mga toddlers sila or mga anak, mga kabataan, mga batang mga anak na nasa kanila pang poder na i-encourage ninyo sila na imulat dito sa North America at kahit sa Pilipinas rin, di ba? Na imulat sila sa anumang larangan ng sining, pagsayaw, pagkanta, musika, at self-defense. Kaibigan, importante yon. At itong tinutukoy kong particular din ay ito talaga paglangoy. Swimming ang tinutukoy ko. Kaya sana'y panoorin nyo. Ay kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Napakaganda ng panahon. Kaibigan, welcome back. Narito ko sa loob ni Caprice, nasa passenger side, at kinukuha ko ang mga laman niya sa bawat pintuan. Na-clear ko na yung trunk. Ngayon dito sa glove compartment, tinatanggal ko yung iba naming mga gamit pa, mga dokumento. Sa pagtatanggal ko ng mga papeles sa glove compartment, may nakita ko na may nakita akong larawan. May picture ako ng mga bata nung maliliit pa sila. Nakakalungkot at nakakatuwa at nakakalungkot isipin na napakabilis ng panahon. Siguro marami sa inyo nakakaunawa, nakaka-relate din sa mga tatay dyan, sa mga nanay, kung gaano kabilis ng panahon. Liliit pa nila, ngayon lalaki na. Halika, ipapakita ko sa inyo larawan. At ito ang mga larawan, mga kaibigan. Larawan ng aking dalawang anak, ng aking ihas. May ihas on bibida. Ang naka-boxing gloves na ito ay si Juniorita. At ang makulit naman na ito na naka-rosas na hoodie ay si Bonsuni o Bonsunita. Tawag ko rin sa kanya ay si Bubumi dahil nang maliit siya, sa kalikutan, ang dami niyang mga nauntog, nadadapa. Marami siyang bubo. Kaya ang tawag ko si Bubumi. Tawag namin ni Mrs. T. Bata pa sila. Noon pang 4 years old, nag-umpisa kaming mag-boxing. May video pa nga ako noon. Ayoko lang i-share dahil napaka-precious nung moment na yon. May kaarawan noon at nando siya, sumusuntok. Nung nalaman nila na nagbo-boxing kami, sinubukan niya yon. Sabi ko, anak, siyempre, proud ng tatay. Subukan mo yung ginagawa natin. Yung mga combinations. At ginawa niya yun. May hesitation pa nung umpisa. Pero sinabi ko sa kanya, isipin mo, walang tao nakapaligid. Tayo lang uli, o ikaw, nagpa-practice yan sa harap. At ginawa niya yun. Nakakatuwa mga kabataan, ang mga bata. Pag tinuruan niyo ng tama, ay talagang malaking posibilidad ito sa kanilang paglaki. Maliit pa ako nung tinuruan ako ni inay na kung paano ibuwang kamao sa pagsuntok. Naalala ko kumakain kami noon sa harap ng hapagkainan. Tinanong niya ako kung paano ako bumuo ng kamao at nakita ko at sinabi niya sa akin na
ang hinlalaki ay dapat nasa loob. Ang ginawa ko, ilagay kong ganyan. Tapos tumawa siya. Mali, Utoy. Tinuro niya sa akin ang tama. Si papa naman namin ay siya nagturo sa akin kung paano ipagtanggol ang aking sarili na hindi ko alam na magiging magliligtas sa akin sa araw na pagtungtong ko dito sa Norte America. Ang mga anak natin ay kailangan na gawin nyo. Ang anak nyo ay kailangan nyo gawin ng paraan para matuto at makilahok sa mga sports. Isa pa sa may sasuggest ko, siguro bukod sa iba pang mga aktibidades na makikita ninyo ay na maimpluwensyahan kayo ng mga komadre nyo, kapitbahay, kamag-anak, or mga kaibigan o kakilala sa eskwela kung saan ang mga anak nyo ay dumadalo, nag-aaral. May sasuggest ko isa sa mga aktibidades ay swimming at boxing. Anything na martial arts. I would suggest really boxing. Let me explain. Explain ko sa inyo yung nasabi ko na yung sa boxing. Ang kahalagahan ng swimming. Maliit pa yung mga anak ko in-enroll namin sila sa Paglangoy. Yung lugar na napili namin ay may kamahalan. Ang ratio ay 3-1, meaning isang instructor, 3 ang estudyante. May times na 2 lang sila dahil hindi nakakapasok yung ibang estudyante, pero may tinatawag na makeup na may limit yun. Nasa next week pwedeng madagdagan, pwede silang pumunta sa ibang klase para maka-keep up sa lesson. Ang mga anak ko hindi nakakamiss ng kanilang klase sa Paglangoy. Kaibigan, dito sa Canada, dito sa Amerika, sa dalawang bansa na to ay napakarami nilang lawa or lake. Sa atin bihira lang yun, di ba? Although sa lugar namin may lawa din. Dito ay uso ang mga field trip. Mga eskwela, paaralan, sakay sa bus, pupunta sa mga iba-ibang lugar na minsan sa syudad, kung saan museum or sports center or even Arawa sa Parliament Building para matuto ko nangyayari doon. I hope mamulat ng kabataan sa tunay na nangyayari. Ayoko mag-off topic. Minsan ay sa camp kung saan may lake, malalaking lake. May mga kaso na, may mga nangyari na ang bata ay ang grupo nila ay merong nalaglag na estudyante at dahil hindi siya marunong lumangoy ay nalunod. May mga kaso na hindi man lang alam nila na nalulunod pala ang kanilang kasamahan. Habang ang iba ay naglalangoy, akala nila yung mababaw lang pero napunta na sa medyo malalim o may spot na malalim. Mga iba-ibang klase, mga kaso na kinahantungan ng masasaklap na kahantungan ng mga kabataan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit pinag-aral namin na maglangoy, mag-swimming ang aming mga anak. Hindi kailangang mahal. May mga programa dito na mga local sa community ninyo na puntahan ninyo. Ang ratio nga lang, ang dami ng bata na mag-aaral kumpara sa isang nag-instructor ay may siguro marami, pero matututo yung anak. May maring hindi kasing bilis kung ito'y one-on-one or ilan lang sila
ilan lang silang tinuturuan ng isang instructor. Katulad nga sa kaso namin, 3 estudyante sa isang instructor. I think tamang-tamang balance yun. Maganda rin yun dahil nakikita competitive yung mga anak ko, lalo na pareho sila. At syempre kino-coach sila ng tatay rin. Hindi sa paglangoy dahil instructor, kaya ka nagbaba ng instructor, di ba? Pero yung attitude ng mga bata ang tinuturo ko sa kanila na higitan mo yung kasunod mo o kalapit mo in a friendly way, di ba? Gusto kong hindi mawala sa kanila yung pagiging competitive, na kung saan ang paaralan dito sa Canada at US. Salamat at naging presidente si Trump. Kung hindi ay halos kabuuan ng US, katulad dito sa Canada, ay discourage ang pagiging competitive ng isang bata, na I think isa sa mga masasamang gagawin mo sa isang bata. Ngayon, ang kumpiyansa kami na kahit iwan nyo sa lake ang 2 kong anak ay hindi sila malulunod. Bagkus maaari pa nga silang makasagip ng mga bata, ng ibang mga nanulunod. Pero syempre, ayoko, mahirap rin yun dahil alam niyo yung kaso nun ay that's another level. Dahil ang taong nalulunod talagang hindi na marunong makikooperate, at risky rin yun sa gustong sumagip sa kanya, dahil kailangan may technique yun at kailangan malakas ng swimmer. Nakatapos sa mga anak namin ng mga level na itinalaga ng eskwelahan. Ako nandito kayo sa Ontario, Kalakahan, Toronto. Ang pwede ko may suggest sa inyo yung pangalan Felix. Felix. Felix Swimming. Type mo lang nila Felix swimming class ay I'm sure lalabas yun. At ang icon nila ay bata na may animated na naglalangoy, babaeng bata na not beanie, yung alam niyo yun, yung para hindi mabasa ang buhok. Nalimutan ko yung pangalan. Kaya nung panahon na in-enroll namin sila, ang bayaran ni every 5 weeks. I believe ang binabayaran namin ay hindi ko na matandaan, $600 or $700 every 5 weeks sa isang bata. Pero kaibigan, na sulit. Ngayon, hindi nyo kailangan gumastos nun. Ang inuulit ko, may mga programa dyan na higit na mas mababa ang presyo. At ang key dito, kaibigan, ay consistency. Kaya hindi yung after a month or 2 pupul nyo na yung anak nyo sa klase, sa programa. Gawin nyo yun hanggat maaari. Okay. Para sa akin, mas importante pa yung sa pag-vlog. Kung busy kayo sa pag-vlog, really, it's very important. At katulad ng pag-aaral, pagbibisikleta, hindi na malilimutan ang paglangoy. Marami tayong lake dito, kaibigan, at makakaasa kayo na kahit saan sila magpunta ay napakataas ng chance na hindi sila malulunod dahil marunong sila maglangoy. Hindi lang marunong maglangoy, may mga technique yan kung paano sumisid, iba't ibang uri ng paglangoy. Alam niyo yung butterfly, yung mga stroke, at even na tinuturo rin nila yung pagsisid ng matagal, pag-dive, at yung kanilang, alam ko yung mga final test nila, ginagawa nila dulo to dulo ng pool, pinaglalangoy sila ng walang humpay, 16 meters yata yun, hindi ko na matanda na. I was so proud of our daughters. May video ko noon, may video rin ako nung ginawa dahil dito sa channel na to. Ako kung gusto kong i-share sa inyo yun.
Yung personal yun, pero again, I suggest na turuan nyo sila na maglangoy, turuan nyo sila na kung matutong maglangoy. Isa sa pinakang mahalaga yun na ibibigay nyo sa kanila. At of course, ay pagtanggol sa kanilang sarili. Kaibigan, sana consider nyo itong mga suggestion ko nito. Ito ang suggestion, mungkahi. Okay, kaibigan, hanggang dito ko na lang tatapusin at i-update ko kayo kung ano mangyayari dito sa Caprice. Meron pa akong gagawin kay Impala rin at may isa ring problema yon, kaya hanggang sa muli, padayon.